need more of the regular thing. Halimbawa ako, pagka ako'y nag-aaral, umaabot ako ng 4 hanggang 6. Pagka ako'y nag-aaral. Ibig sabihin, alam ko, may stress ako. So, I drink more. Tama ko ba? Regular day, I take only 2-3. Hindi ako nag-stay sa 1. Kasi bakit? My lifestyle is really different. I do a lot of things that only a few people does. Tama ko ba? So, I require more. Hindi ko na binibilang halos. Kasi hindi ko na alam kung naka-4 ba ako. Basta when I feel I need it, I drink it. Makaka-stress ko sa inyo yun. Yeah. Pero doon po sa mga magpapagaling, mga magte-temple healing, I will give you one very good advice. Don't put a number on the time that you are about to take. Huwag mo lagyan ng every hour, huwag mo lagyan ng... Kasi pagka na-stress ka doon sa every hour, hindi ka nagagaling kasi na-stress ka na. Tama ba? I have a better way. Sa mga iinom ng temple healing, ibig sabihin, you are going to drink barley this much during 3 days. 3 araw lang. In these 3 days, gawin yung tubig si barley. Ibig sabihin, iinom ka lang pag nauuhaw ka. Siya na yung pinakatubig mo. Gets niyo po ba? During these 3 days, wala kang tubig na nakaseparate. Nakareli na si barley mo sa kapimula. Nakatimpla na yan sa 1 litrong tubig. Ang 1 litrong tubig, 3 baso. So, 3 sachet ang laman nun. Gets? During these 3 days, you eat more fruits. Kung kakain ka ng fruits, iba-ibang klase. Habang nagte-temple healing ka. Pero kung meron kang access sa cumin, much better. Yun ipa-partner mo with your barley. So, habang kumakain kayo ng fruits at nagbabarley ka, sa 3 araw na to, na umiinom ka lang, tuwing-uhaw ka at barley na, hahanapin ng katawan mo yung tamang oras kung kailan mo kakailanganin. Sasabihin sa inang bali mo kung kailan ka iinom. Totoo yun. So, yung mga cancer patients, they require at least mga 7 liters. Mas marami. Mas uhaw sila kaysa doon sa magre-recover lang ng high blood. Ang mga high blood, 3 litro lang ang uubusin nyo dyan, mostly sa isang araw. Sa 3 araw, wala ka ng sakit. Ito pa po, tuwing iinom, bago kayo uminom, make sure that your mind is properly tuned. Bago mo tunggalin ang barley mo, uho ka na, no? Say at least a few gratitude things. Lord, maraming salamat sa iyong pagpapagaling sa akin. Maraming salamat sa aking natutunan ngayong araw. Maraming salamat doon sa taong nagdating sa akin ng kabutihan na ito. At maraming salamat sa pagmamahal. At maraming salamat dahil ako man ay nagmamahal din. Alam ko, nagagaling ako sa sakit na ito at makikita ko pang lumaki ang aking mga anak. Maraming salamat. Pag naramdaman niyo na po yung biyaya, yung happiness sa puso niyo, then tunggalin niyo na. Huwag niyong iinumin nang hindi kayo masaya. Why? Kung gaano kagaling yan, magpagaling. Ganun din yung kagaling magpapaga. Ibig sabihin, pag imunyong ka nang hindi ka masaya, sakto ka lang, o kaya galit ka, aburido ka, bad trip ka, sasabihin ko po sa inyo, puro sakit lang ang maramdaman nyo. Ang kirot niyan. Kasi dalawa lang ang pupuntahan niyan, healing or inflammation. Pag tayo lang ay masaya, doon lang tayo nag-heal. Daga, mamamaga ka. Kaya mayroong mga nakaramdam na binigay nyo ng barley na nagalit. Maalala nyo na ba? May mga binigyan kayo na nag-iirutan lahat. Sila yung binigyan ninyo na hindi nyo pinaliwanag. Sila yung binigyan mo ng power tools na hindi naman karpintero na bandera. Kaya hindi na namin pinagkintihan. Pero pag lahat po, pupuntahin nyo rito o kaya ipaliliwanag nyo kung wala naman ako, paliwanag sa kanila na kailangan mo ihanda ang iyong puso. Ibig sabihin, 3 tanong. Tatanong nyo lang ng 3 tanong eh. Enough na wala na kayong kailangan i-explain. 3 questions. Ano yung 3 questions ni Marina? Maalala niya pa? Question number 1. Ano nangyari? Gusto ko bang gumaling? Question number 2. Naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling? Question number 3. Nasa akin na yung secret, yung paraan ng paggaling mo. Ipagkakatiwala mo ba sa akin ang iyo? That's the question. With those 3 questions, wala ka na explain. Kasi pag
pagka natumpisa ka na at naniwala sa lahat ay tuturo mo, susundin lang noong pasyente mo. Tama po ba? Ay, pinagkagawa lang ang isa na. Nagigets niyo ba ako? So, ganito lang. Huwag na kayo magtanong kung ilan ang inyong requirement. Definitely, if you are a cancer patient, you will require more than 4 liters sa 3 araw na yan, in a day. And what do you expect? After the, on the 4th day, doon sa mga pagka-successful na, malaman mo na successful ka kasi you don't feel any pain on the 3 days. Eh, no, paano ko nakaramdam ako ng kirot? Ibig sabihin, may point na nawala ka sa proper alignment. Yung isip mo, nadungkot, somehow, kaya ka nakagang pain. Ano gagawin ko, may pain? Ituloy mo lang. Makaka-perfect ka ng 3 araw niya, promise. Minsan aabutin ka na 1 linggo, pero wala pa akong nakita lumagpas na 1 linggo. 1 linggo man, magaling ka na. Masaya ka ba? Yes! Masaya ka pa rin. Kahit hindi mo nakuha 3 araw, 1 linggo. Gumaling yun eh. Tama po ba? What you learn after is this. After you heal, you realize something. You heal not just your disease, but when God heals you, it's always the healing of the mind, the body, and the soul. Dito nyo marirealize yung sinabi niya na gigibayin ko ang templo at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Ang ginibang templo, yung templong dinumihan natin. Yung templo niya na dinumihan natin. Kaya tayo nagkasakit. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Ano ba yun? Pag tayo ay nagkasakit, nadumihan natin ang templo na yan. And kaya niyang itayo ang templo niya. Gigibayin muna niya yung unang templo, yung sakit mo. Then itatayo niya yung templo niya. Kaya pagdating ko ng ika-4 na araw, mararamdaman niya yung ligaya na umakaw sa inyong puso kasi nandyan na ulit si God sa puso niyo. Kaya po ako magkumaling, hindi niyo na mapigilan sa pagtulong sa kapwa because nasa sa kanila na Diyos. Yun po yung meaning sinasabi sa Bible. Pero ko lang nga rin po yung unawahan yan. Yun po sa mga iinom na may diabetes, may high blood, kung kayo ay nag-maintain ng gamot, huwag niyong ititigil ang maintenance kung hindi pa kayo handang gumaling. Ibig sabihin, kung natatakot kang itigil yan, huwag ka muna mag-attempt gumaling. Kasi hindi ka naman gagaling dahil takot ka pa. Gagaling ka lang pag tinanggal mo na yung takot mo at nagtiwala ka sa tagapagpagaling mo. Si God, pag tumira yan, sabi ko sa inyo, perfection lagi yan. Perfection. So, ibig sabihin, kung gumaling ka kasi ate sa sakit, hindi na siya gumaling. Gumanda pa, bumata pa. Kaya natin, yun yung sinasabi ko sa iyo sa birthday mo. Yun ang edad. Kasi talagang babata ka talaga. Eh, kung ako nga po tatanungin ninyo, ha? Kung hindi nyo alam ang edad ko, hindi nyo mahuhulaan. Yes. Tama po ba? Kasi bakit? Kung ba't ganito ang itsura ko, simple lang naman yan. Kasi po, kung hindi ako magiging ganito, kung hindi ko ito nire-represent. Kasi ba, hindi ko sabihin, pagka kayo ay pinabuti at pinagaling ng Diyos, hindi mo na kailangan magtanong. Normally, makikita na yan sa'yo. Nagre-reflect yan sa katauhan. Lumabas ka lang, mapapansin ka na. Kasi bakit? Iba na yung itsura mo. Lumabata ka, sumesexy ka. Kaya po doon sa iniinom ng high dose sa mga mag-temple healing. Kahit lagpas na 3 araw, pwede nyo pa rin inuman niya ng gano'n. Pwede nyo gawin niya ng regularly. Isabihin, nasanay ka na parang tubig yan. Hindi yun, ha? Kaya na mag-iingat ka sa susunod na buwan. Ganito na yan. Pwede ka mabaliw. Temporary insanity. Pansamantala, baliw ka ng mga 1-2 linggo, pero babalik ka pa rin sa normal. Kita niyo yung mga mukha. Yung mga mukha na nakangiti, alam nila na okay lang, mabaliw. Pero yung iba nalungkot, natakot. O mapaliwanag ko, ba't kayo mababaliw? Ganito po. Pag ikaw ay tapos nang mag-heal sa organ system, ang susunod na mag-heal na sa'yo, pinakamatibay mong depensa, ang iyong balat. So kung ang balat mo ay parang kulturoy, rumilegis, magugulat ka kasi habang ikaw ay uminom ng high dose, babalik ang elasticity ng balat mo. Uunat ka na uunat, mawawala yung mga pilegis mo. Tuwing lalabas ka, mapapansin niya
yung iyong balat na laylay. So kaya di ka makakawain ng ganyan kasi na dahil mapapat. Mapapansin mo ba, sumisikip yung braso ko? Yung iyong tiyan, ang hirap yung itakin pag nakapantalon kasi bakit nakaganon? Mapapansin mo na, tuwing lalabas ka, ito lang ang maririnig mo. Alam mo, Mari, sumisexy ka. Alam mo, Mari, nag-glow ka. Hindi ba dati may cancer ka? Bakit ngayon mas mukha ka pang bata sa akin? Eh, mas matanda pa. Mas matanda ka pa sa akin ng 10 taon. Pero mas mukhang bata ka pa. Ano nangyayari sa'yo? Bakit na ganyan? Habang naririnig mo, ang mga papurin, eh, ang ganda-ganda mo, ang sexy mo, eh, hindi ka sanay. Yun ay ikababaliw mo.